So ito yung frame na nabili ko sa Shopee. So nagplan ako na mag-assemble ng isang buong mountain bike. At ang gagawin ko ay bibili lang ako ng mga parts doon sa Shopee. At unti-untiin ko ito hanggang makumpleto. So nag-start ako nung mga around February, then March, April, May, June. And then hanggang sa nakompleto ko ngayon, July. So ito yung nabili ko. Then ito rin, kailang pina-assemble ko na doon sa bike shop kasi wala akong gamit na maayos para isalpak yung fork at iayos yung headset dito sa frame. So pinagawa ko na doon. And then nilagay ko na din itong stem at yung handlebar. So ito yung Halotech na crank, IXF. May bottom bracket na. Tsaka ito yung chain ring. So sa tingin ko, nakatipid pa rin ako sa aking pag-purchase sa Shopee sapagkat dito sa Puerto Princesa yung mga worth 25k na MTB ay hindi pa Halotech yung crank nila at hindi pa air fork yung fork. So malaking tipid pa rin compared kapag bibili ako doon sa mga nasa bike shop dito. Siguro kung naghanap pa ako, mas nakakita pa ako ng frame na mas mura at mas kilala yung brand. Kasi nung nag-browse ako after ako naka-purchase ng frame, meron pa ako nakitang rider na frame, 4,000 lang. Meron ding Mountain Peak na naging 5k lang din yung price. So, yun. Sa ibang mga parts pa like yung hubs, meron ding mga mura. So, kung pwede kang bibili, kung gusto mo ng 6 poles, pwede kang bumili ng 6 poles na worth 2,500 lang or 2,000. Kasi nakabili ako ng yung tank na brand at yung gab at mukhang okay naman. So, yun lang. Maghintay at makakahanap din ng mga sale. Sa tingin ko, pag naghintay pa konti at naghanap, makakahanap pa rin ng mas maganda. Ang isang maganda rin na nangyari ay na-enjoy ko yung aking pagbuo ng bike. Naging therapy ko din siya from time to time. Marami rin ako natutunan doon sa pag-assemble at mga mahalaga na mga little details na dapat alamin kapag ikaw ay gumagamit ng MTB. So natapos ko nang i-assemble yung bike. Tawag ko sa kanya ay Shopee bike kasi yung mga parts niya galing sa Shopee. At tinulungan ako ni Sir Cyril. May guide din siya kanina na may mga hindi ko napansin na sinabi niya. So, itong frame sa Shopee yan. Then itong Halotech na crank set yan. And then itong pedal. So maganda rin siya. And then itong hubs niya, ito ay Sagmit. Yan, so 6 poles yan. And then yung kanyang hydraulic brake ay X-Spark. So X-Spark. Itong rim ay Max Zone. Itong exterior, yan pa yung dati kong gulong sa aking lumang bike na Trinks. So malaki siya. Hindi pa kasi dumating yung pinorchase ko sa Shopee na exterior na mura lang din. And then ito yung 11 speed yan. Yung hanggang 50. 11 to 50 yung teeth niya. And then yung aking RD ay L2 na AX. So 1/11 siya. Yan, so 1/11. So ito yung seat post.
yung clamp, and then yung kanina nagka-problema ako dito sa brake kasi itong X-Spark, ang design ng X-Spark ay yung right na lever, yung right na brake lever ay ang itong harap, so shorter. And then yung left na lever, ito yung para sa likod. So ang ginawa ko kanina, tinanggal ko yung kanilang mga cable. Ito. So 8 yan na wrench. Tinanggal ko din to, and then hinugot ko to, tapos pinagpalit ko sila. Para itong right, yung likod, at itong left, ito sa front. Then ito yung kanyang air fork, Bolani yan. So mura lang din yan sa Shopee. 3K ko lang yan nabili. Pero pag dito sa Puerto Princesa, 5,000 yan. So ito yan. Okay lang din naman, budget siya na air fork. Pero pang chill ride lang naman, or long ride na hindi naman masyadong yung terrain na dadaanan. Hindi siya talaga trail. Okay lang. Pero pag light trail, sa tingin ko okay pa rin yan. Okay, then itong upuan, hindi pa dumating yung binili ko din. So yan na lang muna. So i-breakdown ko yung nagastos ko dyan lahat.
faces, so hard to find.